Dito po, no, ang salitang batas dito ay hindi lamang tungkol sa legal na sistema. Hindi lamang tungkol sa legal na sistema, kundi pati sa pisikal na agham. Ano yung pisikal na agham? Kukunin natin mamaya-maya. Yan po yung batas ng pagkulo ng tubig, no? May batas. Kahit yung pagkulo ng tubig, may batas po yan. Allahu Akbar. Astronomiya, batas ng galaw ng mga planeta. Ayon kay Kepler's laws. I-search nyo kung sino si Kepler. Kepler's laws. Sa ekonomiya po, batas ng presyo ayon sa balanse ng supply at demand. Sa sosyolohiya po, mga pattern ng ugnayan sa lipunan at laging nauulit. Ano ang kukunin natin na application dyan sa pang-araw-araw natin? No? Kapag alam natin ang batas ng demand, sa economics tayo, ng demand at supply, mas naiintindihan natin kung bakit tumataas ang presyo ng sibuyas kapag kakaunti ang ani. Sa application na pang-araw-araw, ano yung sinabi ko kanina? Kapag alam natin ang batas ng economics, batas ng demand and supply, anong mangyayari? Anong question, Doc? Masigla ang kalakalan. Masigla Trade. ang trade. Aha. Hindi. For example, ikaw ng ekonomiya. Opo, ikaw ay isang economist. Ikaw ay isang economist. At alam mo ang batas ng ekonomiya. So, anong meron ka? For example, pagpalagay natin na ikaw ay isang economist. Anong meron ka? Okay, Sister Laila? Kung ikaw ay economist, tapos given the situation po, Doc, may enough knowledge ka and information kung ano yung prediction mo sa pwedeng mangyari sa isang country or lugar na yung scenario na binigay niyo po. So, pwede ka siguro makapaghanda or makapagbigay ng advice sa mga government officials kung ano yung pwedeng gawin para maagapan ang problema sa ekonomiya. Opo, jazakillah khairan. Barakallahu fikum. Now, in short po, mas naiintindihan natin kung bakit tumaas ang presyo ng mga bibilhin kagaya ng sibuyas kapag kakaunti ang ani. Mashallah. Barakallahu fikum. Great answer. Okay. Sa traffic, in hulasa po, next time na mamaya traffic. Pag-usapan natin traffic law. Okay, dito po. Sa malawak na kahulugan po ng batas ay hindi lang tungkol sa gobyerno o korte, kundi anumang nakapirming panuntunan na namamahala sa ugnayan ng mga bagay o pangyayari. Ito ay maaaring sa kalikasan, sa matematika, banggit natin kanina, sa ekonomiya, at o sa lipunan, at laging may, sabi ni Sister Laila, predictability or consistency. Allahu Akbar. Proceed tayo. So dito po sa batas ng kalikasan, natural law, sa batas ng kalikasan, yung kwan natin, pag-ikot ng mundo or pag-ikot ng planeta, for example, no? So ang lahat ng bagay ay sumusunod sa tiyak na may prinsipyo, tulad ng pag-ikot ng mga planeta ayon sa mga scientists, hindi sa akin ha. Batas ng gravity, law of gravity, ayon kay Newton. So ano ang bagay na bitawan mula sa taas ay babagsak pababa dahil sa gravity according to him. So batas na pisika at kimiya, nakuha natin yung boiling water, no? Or 100 degrees Celsius. So may mga batas yan sa chemistry. Batas pang ekonomiya, nakuha na natin. So ano ang application natin dyan? Nabanggit na natin kanina. So ulitin natin, bigay ka ng example sa application natin sa pang-araw-araw na buhay sa batas na ito. Tafaddalu.